Another day, another J. Fern's wife story. Mukhang nagpipisaan na nga ang mga itlog nitong inahin na lumimlim dito sa ibabaw ng multipurpose pen. Bago pa lang siguro nagpipisaan dahil wala pang nakasilip na mga sisiw. Matapang ka? Ay, ano pang konti? Baka nagpipisaan pa lang. Wala pa ako nakita ng sisiw na nalabas. Ay, meron na! Ayun. Ayun o. Ayun o, nasungaw yung isang sisiw. Ayun. Hindi mo pati tinanggal yung walang similya dito. Ay, may mga similya lahat yan. Ayun, may sisiw na... Isang sisiw pa nga lang ang nakita kong dumungaw, baka bago lang nagpipisaan yung iba pang mga itlog. Kaya inayaan na muna namin dyan ang inahin, hindi ko na inistorbo, bukas na lang namin siya sisilipin kung ilan ang itlog. 9? Nasaan yung inay niyan? Yung nainom? Kinabukasan nga ng umaga habang nag-aalmusal kami ni Jayfer, nagulat na lang ako at biglang tumakbo si Jayfer dahil nakita niyang bumaba yung inahin sa pugad. Gutom na rin nga at uhaw ang inahin kaya ito bumaba, kaya si Jayfer dali-dali niyang kinuha ang pugad at ito na nga ang mga sisiw. Siyam na sisiw nga ang napisa at yung dalawa ay mukhang bugok dahil hindi na napisa. 11 pa lang itlog niya. Hulihin mo yun, magwawala yun doon. Wala na yung pugad niya. Nilagay ko muna sa karton ang mga sisiw para hindi sila lamigin at mamarkingan dahil isasama yan dun sa mga incubator hatch. Pagkatapos ng tumuka at uminom ng inahin, bumalik na ito sa pugad kaya lang wala na dun yung pugad niya. Inabangan na lang ni Jayfer na bumaba ito at uhulihin at ilalagay muna sa battery cage. Madali nga lang nahuli ni Jayfern ang brood hen at inilagay na yan sa battery cage. Yung mga sisiw naman niya ay minarkingan ko na nga at inilagay ko na sa kahon. At palibhasa nga hen hatch, ang mga sisiw ay malalakas na nga ito. Pagkatapos ko ngang markingan yan, paiinumin ko lang sila ng probiotic at patutukain ko na. Kapag ganyan kasing hen hatched, ay siyap yan ang siyap kapag walang inahin. Kaya dapat hindi sila lamigin at dapat ay busog din. Tatakpan lang namin yan ng plastic para hindi sila lamigin sa kahon. At kapag nag-ingay pa rin, ay isasama na namin yan dun sa mga nakalagay sa folding. Tatlong beses nga namin pinapatuka ang mga cockerels na mga alpas dito sa likod at yung mga nakalagay sa multipurpose pen at brooder. Madaming ang patukaan ang nakalagay dyan at isa-isa yan nilalagyan ko ng feeds para hindi sila mag-agawan at hindi mag-away. At para hindi rin sila awayin ng mga inahin na nakaalpas din. Yung mga nasa brooder at multipurpose pen ay mahigit 3 beses namin sila pinapakain sa isang araw. Kapag maingay na sila, nire-refill ulit namin ang kanilang patukaan. Siyap nga ng siyap yung mga bagong babang sisiw, kaya ang ginawa ni Jayfern, isinama na agad dito sa mga nasa folding. Tumahimik na nga ang mga bagong babang sisiw nung isinama namin sila dyan. Nakipag-agawa na rin sa patuka at nakikipag-agawa na rin pati sa pag-inom. Tinatakloban lang namin ang ibabaw ng folding ng plastic para hindi sila lamigin. Takloban lang ng plastic para hindi lamigin. At nung kinagabihan naman, pinagsama-sama namin sila lahat sa isang kahon at sinapinan lang namin ng tela para hindi sila lamigin at ipinapasok namin ang kahon sa loob ng bahay.
Kinabukasan, yung mga sisiw na nasa multipurpose pen ay ibinaba muna ni Jayfern para painitan. Maganda sa mga sisiw ang naiinitan para makakuha sila ng vitamin D para tumigas ang kanilang mga buto. Hindi kasi sila naiinitan kapag nasa multipurpose pen, kaya paminsan-minsan ay ibinababa namin para mainitan. Yung isang stag na kinuha ni Jayfern sa manukan ay hindi pa napupungusan, kaya pagkatapos niya ngayong paliguan ay pinungusan na para hindi malikot. Gumala yung isang kabreeder niya, kaya may tagahawak ng manok. Konti lang naman ang pinaliguan ni Jayfern, kaya dito na kami nagbilad sa loob ng gate. Maganda ang sikat ng araw ngayon, kaya bago magtanghali ay matutuyo din ang mga manok na yan. Twice a month nga kami nagpapaligo kapag ganitong mainit, at pagkatapos niyan ay tinuturukan namin sila ng maintenance vitamins. Isinabay na rin paliguan ni Jayfern yung broodhen na inahin ng mga bagong pisang sisiw. Pinapriming na agad namin ang mga inahin ng bagong pisang sisiw para mangitlog agad ulit sila. Aalpasan na ulit yan para mangitlog ulit. Ito namang mga sisiw sa brooder, palibhasa malalaki na sila, sikip na sila doon sa brooder, kaya ayan, nag-feather picking na. Nung papatukain ko na nga sila, nakita ko madami ang namumulang puwet, kaya nataranta na ako, pati damit ko ay na-sprayhan ko na ng Quick Heal. Merong oxytetracycline ang Quick Heal na mabilis makapagpatuyo ng sugat, at merong Gentian Violet para yung mga namumulang sugat ay mapalitan ng kulay para hindi tukain ng mga sisiw. Lagi nga kaming may Quick Heal na nakatabi kapag ganyang edad ng mga sisiw, dahil hindi talaga may iwasan ang mag-feather picking sila. Kung gusto nyo rin itong subukan, ay ilalagay ko na lang ang link dyan sa comment section. Kinabukasan nga ay hiniwalay na ni Jayfern ang mga lalaking sisiw na nasa brooder. Pinainitan niya itong mga lalaking sisiw, at pagkatapos ay inilipat na niya sa kabilang brooder. At para makatipid sa patuka, yung mga babaeng sisiw naman ay kinal na namin. Mga lalaki na lang ang itinira. At kanina lang, ibinalik na sa brooder ni Jayfern yung mga lalaking sisiw, at yung mga babaeng sisiw naman dyan ay pang materialis namin. Lumuwag na nga sila sa brooder, kaya hindi na nag-feather picking ang mga sisiw. Dito naman sa kabilang brooder, inilipat ni Jayfern yung mga nasa folding na sisiw. That's all, guys. Thank you so much for watching. Please like, share, and follow for more. See you on my next video. Bye!